Hello, naligo na naman ako. Alam mo na, diputa, ligo ada, init. Exercise ako ng umaga kay pero nahihilo ako diday ko. Kaya, naman, nagpabibi pa ako. Tapos yun, naalala ko kanina, naalala ko lang naman. Dati, sabi ng mga katrabaho, pag hindi ka daw mahilig maligo, lagi kang yung tawag doon, sugat, ang tawag ba to? Wait, yun, piksa, oo, piksa pala. Kaya inisip ko lang, nakalimutan ko talaga. Kasi dati, nagkakapiksa din ako dati sa mga, may gilid ng pantalon, oo, yung katrabaho ko. Ay, lagi ako makapagpantalon dati, kasi papasok pa sa service, okay, di na makaupo-upo, kaya sakit ng piksa. Naalala ko kasi sa tatay ko, nagkapiksa yun, tatay ko, maliit lang yung piksa, sa likod, sa ganito. Maliit lang yung piksa niya, tapos medyo lumaki-laki, oo, trabaho siya nun, sa construction. Pero kahit may piksa siya, punta-punta pa rin siya, oo, sa trabaho niya. Eh di dumating sa time na may araw na walang pasok, linggo yata yun, kaya simba sila ng mama ko, tsaka ang papa ko. Dahil sobrang sipag ng nanay ko, ayun, napakasipag ng nanay ko, ang gusto niya, piksain yun sa tatay ko, oo. Sabi niya sa tatay ko, puputukin yung piksa ng tatay ko. Ngayon, dito, hindi naman ganun kalaki kasi, nanay ko, nagkuha siya ng bote, parang gin, oo, bote ng gin. Inano siya dito sa likod, tapos, diputa, yun. Dugo yung piksa dito, diputa. Galit na galit ang tatay ko, sakit, ganun ang tatay ko, sakit, ang liit lang, kasi maliit lang yung piksa na yun nandini malapit dito. Yun, tapos, sumunod ng araw, di pa rin siya basta nagagaling. Yung piksa, masakit pa rin sa tatay ko, yung piksa niya. Nagsimula kasi yung piksa niya pati yung, di ba pag naliligo yung mga lalaki, kaya mahilig yung kati-kati doon sa pader, oo. Yun, nagkaano yung tatay ko noon, nakasugat, yun, naalala ko. Hanggang sa, naglaki-laki ng konti, kaya pinutukan ng nanay ko, yung piksa. Ang ending, lumaki. Ang laki dito. Sobrang laki talaga ng piksa. Kaya kasi pinutukan na yun ng nanay ko dati nag-iinom siya nag-iinuman ng gamot ng nanay ko. Naiinuman ng nanay ko ng gamot. Hindi pa rin naging madali yung sugat. Pina-check up yung papa ko dun sa ospital. Kaya kasi sobrang laki na ng piksa niya. Oo, tapos nilalagnat na siya. Tapos yung tatay ko pala, nagkaroon na pa yan ng diabetes, yung chinek up. Oo, nagkaroon siya ng diabetes. Kaso ang problema, nagkaroon siya ng tawag dito, pina-check ng doktor, sa ospital, check up sa ospital kasi operahan na yung piksa. Kasi ang laki na talaga dahil, ang laki na ng piksa niya, malapit yung sa buto-buto. Oo, laki. Ngayon, yung ospital siya doon, ang ginawa sa kanya, nilinis. Kumbaga tinanggal yung piksa niya dito. Kaso yung piksa pala niya, nagkalat na kasama yung laman-laman. Oo, yung mga, di ba yung laman-laman natin dito? Yung naging kuha na yung piksa, yung mga balat ng kilikili. Kilikili ako dito. Katinatay ako, oo. Yun. So, di ba, ang taba natin dito, may puti-puti. Yun, nakuha na yun ng piksa. Yun, na hospital siya. Inopera. Yung kanyang balikat, tinanggal lahat ng mga piksa, yung mga gamot na piksa na sugat, ganun. Kinuha lahat. Lahat ng laman niya dito, butas na to. Di ba? Ganto tayo, di ba? Ganto. Tapos, pinigsa yung mga taba-taba mo kasi may ang naging ganto. Oo, alam mo? Ang lalim, ganto. Ang butas ng tatay ko. Ang butas ng papa ko dito. Butas talaga. Sakit na yung mama ko nung kasi nagkaroon ng piksa. Tapos, pag kine-check ng doktor, tapos ginagamot, nililinis, ayun, simula noon, talagang piksa ni papa ko naman na nabutasan dito. Kasi lumala na yung mga laman niya dito. Tapos tanggal naman. Oo, yun, nanghina ang tatay ko, nanghina. Sa taas din ng diabetes, o naging high blood, hanggang sa bandang huli, naglabo ang paningin ng papa ko. Dahil sa piksa lang talaga yun. Simula sa piksa, nagkandamanas-manas sa lahat. Tapos, lumaki pa nga yung yung paglakad-lakad niya, kaya nahirapan siya, kaya siyempre laki na ng butas. Sobrang ng butas. Malala mo, makikita mo ang halos buto-buto mo. Sa totoo lang, ang halos na naggagamot sa kapatid ko, pag nasa trabaho ko, nasa bahay namin, iluwi na yung papa ko, ang nag-aalaga sa kanya ng gamot, yung sumunod sa akin ata, sumunod sa akin Tintin, siya lang naglilinis ng mga sugat ng papa ko dati, yung oxygen, yung mga oxygen na parang tubig, ayun pinang nagmama papa ko, panglilinis dito. Kasi pag wala yung mama ko, yun, si Tintin ang gumagamit ng matapang-tapang yung kahit patumboy-tumboy, kaya hindi siya ganun kadire-dire. Kaso ako matakot talaga magkita, kaya doon nakita sa papa ko, okay naawa ako. Iyak lang ako, kaya hindi ako natingin sa mga nangyari. Kaya Tintin, kahit paano, pag matapang-tapang, siya naglilinis sa papa ko yun, puti na daw yun. Kaya yun talaga ang life natin. Ingat din siguro sa pagkaroon ng piksa. Pwede natin masabi. Kung tayo magpipiksa, siguro pa-check up ng ayos. Hindi tayo basta-basta piksa yung putok ng piksa natin. Kaya mahirap na kayo. Baka lalo lumala. Hindi natin diba? Kumbaga, medyo alam natin sobrang sakit na, sobrang laki na, pa-check up na lang sa doktor. Para at least ma-check agad, malaman kung ano dapat mong gawin, diba? Yung talaga ang life. Kaya pag-iingat lagi ang dating gawin sa buhay natin. Oo. Hindi yung basta lang ang basta. Kaya yun lang. Naisip ko lang naman. Bye.